Kanina lang, hinuli si Jason sa naku patindi, grabe. Grabeng kalokohang ginagawa nito. Alam mo yung timing? Kasi huhulihin mo siya Thursday ng gabi, holiday ang Friday, tapos weekend, Saturday, Sunday, walang opisina. So, hindi makakapag-bail si Jason sa. Ang galing nung timing 'di ba? O diyan ka muna. Oh, they will try to destroy the spirit of Jason sa. Kasi pagka nahuli ka doon, 'di ba? Kukulong ka doon at pambihira. That is very dangerous for Jason sa. Kasi yung edad niya. Alam niyo po, madalas po naming nakakasama 'to si Jason sa lalo't pag kami nasa Davao. Uubo-ubo na po si Sir J. Ang dami namang araw na puwedeng i-serve yung warrant, hindi naman tatakas yung mama. Sinadyang i-serve na hindi siya makakapag-bail agad. Tingnan po natin. Bitbit ang warrant of arrest na inisyu ng Branch 118 ng Pasay RTC. Inaresto ng mga tauhan ng NBI Organized International Crime Division, Cybercrime Division at Technical Intelligence Division ang dating TV host na si Jay Sonza. Okay, pero linawin ko lang ha. Ay, wag yan. Wag mo na, wag yung posas kasi. Kaugnay ito ng reklamong cyber libel bunsod ng pagpapakalat umano ni Sonza ng mga peking medical record kaugnay umano ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos online. Na-issue po kanina. Okay. Ang tanong ko lang dito sa pagkaka-aresto kay Jason kayo na sumagot, no? Kayo na, ilagay nyo dyan sa comment section. Bago nyo po ilagay ito sa comment section, bago nyo sagutin yung tanong ko, ako yung papaalala lang muli. I-like nyo po itong vlog na ito at huwag kalimutan mag-subscribe sa channel Coach Oli News. Like and subscribe. Okay, lagay nyo dyan sa comment section. Yung nangyari ba kay Jason sa hinuli, na-aresto, o na-stop lang? Kasi hindi na natin alam kung anong definition ba ang nahuli kay Bongbong Marcos. Hindi na rin natin alam kung ano yung na-aresto sa bokabularyo ni Claire. So, dapat maglabas ng opisyal si Claire Castro kung siya ba ay nahuli, na-aresto, or na-stop. Yung bihira, no? Yeah. Ganyang gumawa. Isipin mo si Jason sa ikinulong dahil binagbibintang ang fake news peddler. Si Bongbong nga, fake news peddler, presidente pa nahuli daw hindi naman daw nahuli. May pumasok, wala daw pumasok na barel sa KOJC, napakadami namang pumasok. Tapos hindi nyo, ang tagal-tagal nyo hindi nyo mapakulong yung pinsa mong magnanakaw. Diba? Ang ipakukulong nyo yung media. Pambihira tong gobyerno mo, Bongbong. Iyaan ang legacy mo. Mang-api ng media, parehas ng tatay mo. Ng warrant ng RTC ng Pasay kaninang hapon at agad po natin pinakilos ang OTCD, ang TRD at ang CCD po natin. It's a joint operation at nahuli nga po siya dito sa... Pagka ang bilis niya itong si Matibag manghuli, no? Excited siya, naglabas ang RTC, arestuhin din. Arestuhin. Pero alam nyo ba, ang daming kapalpakan na ginawa dyan. Una, nakalagay, no bail. Paano no bail? Pangalawa, halata mo naman yung timing. Para hindi agad makapag-bail nga si Jason sa. Hindi ma-question. Kasi nga walang opisina. Pangatlo, mali yung kasong ipinasok. Hindi naman daw yun. Pambihira, hindi na kayo naawa dun sa matanda. I mean, okay lang naman kung, sige, sabihin natin mali yung sinabi niya. Di kasuhan ninyo ng tama, hindi yung ikukulong nyo na lang doon sa weekend na hindi siya makapag-bail agad, tapos no bail. Papatayin niya yung mama para lang hindi magbalita ng against sa amo yung si Bongbong Marcos. Samantalang yung mga amo ninyo nagnanakaw, wala kayong hindi nyo makulong.
Project 8 Quezon City at sa kasalukuyan po ay pinaprocess po ngayon ng NBI po. Ito po ay kaugnay sa kaso niya ng paglabag ng cyber law natin na may kinalaman po sa pagpapakalat ng maling balita sa ating pong Pangulo at ito nga po kaso niyang to ay no-bail po ito. Ayon kay Sonza, mapapiyansa na dapat siya nang biglang inabutan ng NBI agents sa kanyang tirangan sa Quezon City. I know this is all set up, so don't worry. Do you expect this to happen? No, I was ready to post my bail kanina. Opo. Kaya lang, wala pang warrant kanina eh. Okay. That's why I'm surprised they have a warrant tonight. The judge was not supposed to be in the office kanina. Okay po. And it was supposed to be a bailable, hindi siya nakalagay dito, non-bailable. We know the process naman eh. Oo. Ano masasabi niyo din, sir? No, we will go through the process, no problem. Handa naman daw si Sonza na tumalima sa proseso na kakibat ng kanyang pagkakaresto. Inaasahang bukas Etong isang ano dito eh. Yung itong pagkakahuli kay Jay Sonsa, sana naman ako'y mali. Pero sa palagay ko, tama ako. Dalawa po yan eh, ang huhulihin talaga dyan. Ha? Si Jay Sonsa, si Sir Jay, at saka si Ka Eric. Si Ka Eric lang, medyo palos, nakatakas. Si Jay Sonsa, kaya nasa Maynila, ay para mag-post ng bail. Kasi taga Davao yan eh. Nandito siya, sabi ng kanyang abogado, para mag-post ng bail. Pero, nung hapon, wala pa namang warrant of arrest. So, hindi siya makapag-post ng bail. Diba? Tapos, biglang lumabas, biglang andyan na yung NBI, poposasan na siya. Alam nyo po, dati naman to hindi lang ngayon. Hindi ko sa pinagbibintangan yung NBI ngayon. Pero usually daw ang ginagawa dyan, sinisikreto talaga yung warrant of arrest. Nang sa ganun, yung tao ay hindi makapag-bail. At tandaan po natin, ang purpose ng bail para masiguro yung tao na ay hindi tatakas. Ibig sabihin, karapatan yun. Meron talagang kaso, pwede kang mag-bail. Uhulihin ka, tapos magbe-bail ka. So, wala pang warrant of arrest, kaya hindi siya nakapag-bail. So, hinuli siya ng gabi, so hindi na siya makakapag-bail kasi kinabukasan nga, walang pasok. Nakikita niyo yung bad faith dito? Ganun po yung naging sitwasyon. So, parang sinadya. Eto pa. Parang talagang iisa-isahin yung mga vloggers. Specifically, mga taga-SMNI. Kami po, kinasuhan ni Trillanes. Etong masakit. Baka mamaya, yung ginawa kay Jay Sonsa, gawin din sa amin. Na yung kaso ay bailable naman, itatago, ilalabas ng weekend. Ako ay nagsasalita ngayon para kung sakaling nangyari, mahalungkat nyo tong sasabihin ko. Tapos, hindi makapag-bail, tapos, over the weekend, nandun muna sa kulungan. Tapos doon kakausapin. And who knows what will happen inside. Kasi baka sunod-sunod to eh. This could be possibly an attack sa mga vloggers na may killing kay PRRD o sa Duterte. Or also, at the same time, or attack sa SMNI. SMNI po yan dalawa, si Ka Eric tsaka si Tapos kaming banateros, lahat may kaso. Kinasuhan. Except si Jay Guevara na lang. Diba? Mukhang si Jay Guevara maiiwan sa amin. Pambihira. So, ayoko, pag kami, tutuloy namin yung laban namin. Hindi po kami uurong dito. Tulungan po tayo. But hopefully, kung mangyari po yan, suportahan natin. Suportahan natin si Jason sa ako'y nananawagan sa inyo. Suportahan nyo kami. Ang sa amin lang naman,
Yung binalita ni Jason sa FYI pala, hindi ko binalita yon. Pero kami, patuloy namin isisiwalat. Kailangan masugpo ang mastermind ng Ghost Project at saka flood control scandal at yung mga maleta. Dahil yan ang nagpapahirap sa Pilipinas. Wag naman sana na pag-initan ang media. Ang pag-initan nyo, sir, yung maleta boys. Yun ang mga pag-initan ninyo. Wala kayong puso eh. Ha? Sana matibag, hindi kami nagkakamali. Sana ang hinahabol ninyo yung mga magnanakaw. Hindi yung mga nagsasalita laban sa gobyerno. Ay magre-return ng warrant ang NBI sa korte. Kung sarado ito bukas dahil sa holiday, posibleng ilipat sa NBI Detention Facility si Sonsa mula sa NBI headquarters kung saan siya magpapalipas ng magdamag. John Consulta, GMA News. Sinestyon ng kampo ni Jay Sonza ang pag-aresto sa kanya. Ayon sa abogado niyang si Attorney Mark Tolentino, inaasahan nila ang posibleng warrant para sa kasong cyber libel. Pero hindi para sa unlawful publication na anyay isang very minimal offense lang. Ang ganitong kaso raw ay hindi dapat ituring na non-bailable offense. Kaya nga, yun, non-bailable. Grabe, ang daming maling nangyayari sa bansang Pilipinas. Pinisyon din nila ang isinampang Unlawful use of means of publication. Non-bailable? Ano yan? kaso ng NBI na anilay wala namang personal na kaalaman sa nagawa umanong paglabag. Giit ni Attorney Tolentino, ang NBI ay hindi direktang biktima ng kontrobersyal na publication bagamat may kapangyarihan nitong mag-imbestiga. Pinisyon din nila ang pagsasampa ng kaso sa Pasay RTC gayong ang sinasabing apektadong opisina ay nasa Maynila. Oh, 'di ba? Yun yung isa sa dalawa sa issue, 'di ba? Ang nagsampa NBI. Samantalang ang affected dito si Bongbong Marcos. So ang NBI ba ay tagapagtanggol ni Bongbong Marcos o tagapagtanggol dapat ng taong bayan? Yes, may karapatan sila mag-imbestiga. Pero hindi nga nagrereklamo si Bongbong eh. Hindi nga complainant si Bongbong Marcos eh. NBI lang to. Pangalawa, hindi dapat sa Pasay sinerve. Dahil ang complainant sa Malacanang, sa Maynila, sa ibang lugar. Diba? Hindi ko alam kung ano yung eksaktong lugar, pero ang punto rito ng abogado, iba yung lugar ni Bongbong Marcos, iba kung saan nahuli si Jason sa iba sinampa. Naiintindihan po? Saan katutak ang mali na nangyari diyan kay panghuhuli kay Jason sa? Hindi na nga tama na bakit may media agad. Napansin ninyo? Manghuhuli may media agad. Talagang gusto nilang mambaboy. Manghuhuli, papakita mo pa ipinoposas. Tapos merong nilabas na picture na mugshot. Diba? Voluntaryo rin daw na sumuko ang kanyang kliyente para harapin ang mga kaso at wala raw itong intensyong magtago. We believe, our team believe na may pagkakamali sa court. Bakit nag-issue sila ng warrant of arrest na itong kaso na ito, bail is not required. Bail is not required is different from a non-bailable offense. We will file a proper manifestation sa court na to issue an order informing or requiring the NBI to release immediately our client. Ay, halatang minadali yung kaso eh. Ha? Naku, dapat ma-Supreme Court to.